Tara, himayin natin ang nakakagulat na financials ng JFC ngayong Q1 2026. Bakit nga ba may profit paradox? Isipin mo to, paanong lumaki ang kabuuang benta ng isang kumpanya pero biglang kalahati ng tubo nila naglaho? Sa unang tingin, okay eh. Umakyat pa nga ng 9% ang kabuuang kita nila kumpara last year. Pero ito ang plot twist, bumagsak ng 44% ang net income pababa sa 1.4 billion pesos. Para maintindihan yan, tingnan natin yung global revenue split nila. Saan ba talaga nanggagaling ang problema? Sa SWOT analysis natin, walang duda, ang Pilipinas pa rin talaga ang pinakamalaking lakas ng JFC ngayong. Halos 87% ng operating income galing dito sa atin. Pero naging pabigat ng husto ang international stores. Yan ang main weakness nila. Grabe, nalugi ng 486 million pesos ang Smashburger pa lang ah. Silipin naman natin ang balance sheet. Kahit ganyan, matatag pa rin ang total assets nila sa 283 billion pesos. Sa utang o liabilities naman, safe pa rin ang JFC. Napanatili nila ang steady na 71.8% debt ratio. Pero warning sa cash flow statement, bumagsak ng halos 47% ang operating cash flow nila. Ouch, di ba? Kahit ganun, chill lang ang management. Kampante silang kaya pa ring punduhan ang growth galing sa sariling bulsa. Ang proof, nakapagbigay pa nga sila ng 115.5 million pesos na cash dividends ngayong quarter. Pera pa rin yun. Pag-usapan naman natin ang risks. Ang pinakamalaking banta ngayon sa kanila ay ang laging nagbabagong foreign exchange rates. Bakit kamo? Kasi hihigit 26% ng net assets nila ay nakataling ngayon sa dayuhang utang o foreign liabilities. Pero may magandang opportunity rito. Yan ay ang paglipat ng JFC sa isang asset-light franchising strategy. Imagine niyo mo, 80% ng bago nilang stores ay franchise na. Nakatipid agad sila sa capital expenditures. Kaya heto, ang huling tanong. Sapat ba ang franchising pivot na ito para isalba ang lugi sa ibang bansa?